Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Ethereum, kung saan ang sabi po rito ay Justin Sun's Alich wallet continues Ethereum buying spree with a $41 million purchase. Kaya yan, yung pinag-iisipan daw po ng karamihan na wallet ni Ginoong Justin Sun ay patuloy daw po itong bumibili ng Ethereum at ito po ay muling bumili ng malaking amount ng Ethereum na nagkakahalaga po ng $41 million. Kaya yan, si Ginoong Justin Sun ay siya po ang founder ng Tron. Pero wala pong malinaw or wala pong nagpapatunay kung siya nga ba talaga ang nagmamay-ari sa wallet na ito. Pero marami lamang pong mga analyst or mga eksperto ang parang sila ay yung kanilang mga espekulasyon ay ito ay pagmamay-ari raw ni Ginoong Justin Sun. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ilapit lamang po natin. Ayan, yan po si Ginoong Justin Sun. Ang pinag-iisipan po ng karamihan na siyang may nagmamay-ari sa wallet na ayan, bumibili ng napakaraming amount ng Ethereum, kung saan ay ngayon po ay may binili na naman na maraming amount ng Ethereum tokens na nagkakalaga po ng $41 million. And a wallet suspected to belong to blockchain magnate Justin Sun has reportedly made another substantial purchase of Ethereum, according to a tweet by blockchain analytics firm Look On Chain. The wallet in question acquired a staggering 13,780 ETH, valued at approximately $41.24 million, from cryptocurrency exchange Binance just 12 hours ago. Kaya yan, isa po ulit yung wallet na ito na pinag-iisipan po na pagmamay-ari ni Ginoong Justin Sun ay bumili po dito kay Binance itong nakalipas lamang na 12 oras. Yan, bumili po siya ng malaking amount dito kay Binance ng Ethereum na umaabot po sa 13,780 na units. Yan, or Ethereum token, at nagkakalaga po yan ng $41.24 million. Yan, ito po ang si Look On Chain ang nakapansin po sa isinagawang transaction ng wallet na ito. The suspected Justin Sun wallet bought 13,780 ETH worth $41.24 million from Binance again. Ayan, na naman in last 12 hours ago. Yan, pero syempre suspicion lamang yan at hindi po talaga, wala po talagang patunay kung ito nga ba ay pagmamay-ari ni Ginoong Justin Sun. Pero syempre kung nagbabasa siguro si Ginoong Justin Sun ng mga balita ay sana ay mag-react siya. Ayan, para magkaroon ng paglilinaw kung talagang siya nga yung nagmamay-ari nito or ibang individual. Yan, pero parang mas pinipilit niya kasing manahimik, kaya mukhang tama yung spekulasyon ng karamihan, mga eksperto. Kaya yan, he bought 168,369 ETH at $2,894 from Binance and less than index in less than 13 days. Kaya yan na po ang kabuuan ng kanyang nabili na amount ng Ethereum sa loob lamang po ng 13 araw. Umaabot na po sa 168,369 yung kanyang Ethereum. At yan po ay nagkakalaga ng $487 million. Almost kalahating bilyon na. Yan po yung mga screenshot ng kanyang isinagawang transactions. Nakikita po natin dito. Ayan, nag-withdraw siya kay Binance.
Kaya yan na rin yung mga previous niya na transactions. This recent acquisition is part of a larger buying spree that has seen alleged Justinson wallet procure a whooping 168,369 ETH, worth around $487 million from Binance Index in less than 2 weeks. Kaya yan, sa loob lamang po ng 2 linggo ay yan na po yung kanyang na-accumulate. Yan, parang nagmamadali po siyang mag-accumulate ng maraming Ethereum. Hindi kaya ito sa paparating na Denkan upgrade ng Ethereum? Kaya siya nag-accumulate ng ganito kalaki. Malamang ay talagang malaki ang magiging impact ng Denkan upgrade na yan. Kaya malamang ay talagang malaki yung kanyang paniniwala na sasabog ang presyo ni Ethereum pagsapit po ng upgrade na yan. Pero sa tingin ko ay hindi naman po siguro yan. Malamang ay baka long term lang po talaga. Malamang ay baka long term hold niya ito. Meron siyang malakas na paniniwala siguro na ayan, sa long term ay magkakaroon ito ng ilang beses na paglago. While Sun has not confirmed these transactions, the size and frequency of the purchases are consistent with the moves of a high-profile investor like him. Kaya yan po, gaya ng sinabi ko kanina, hindi po kinukumpirma. Wala pang confirmation si Ginong Justin Sun kung siya nga ba talaga ang nagsagawa sa mga transactions na ito or kung siya yung nagmamay-ari sa wallet na ito. Pero ang sabi ng karamihan ay yung tanging makakagawa lamang daw sa ganitong kilos or aksyon ay ang mga high profile investor na katulad po ni Ginoong Justin Sun. Pero ayan, mas makakabuti po talaga kung magsalita na itong si Ginoong Justin Sun at kasi mas pinipili po niya kasing manahimik. Kaya mukhang maaring baka siya nga ang may nagmamay-ari sa wallet na ito. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.